Ang tanghalan ay nag-iilaw sa gitna ng kaguluhan. Sumasabog ang mga flash ng kamera. Nagdudumog ang mga nagpoprotesta sa labas ng gusali at ang mga gwardiya ay halos hindi na mapigilang lumalaking tensyon sa makasaysayang Escota, Maynila. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Isay Ramirez, matikas sa kanyang corporate suit. Ang kanyang mga mata ay matalin. Ang kanyang tindig ay puno ng di natitinay na determinasyon. Siya, isang kilalang financial analyst na yon, ay naging tinig ng komunidad. Pinoprotektahan ang mga bahay kubo at tradisyonal na paggawaan na nakatayo sa bingit ng pagkawasak dahil sa isang ambisyosong proyekto ng pagpapaunlad ng lungsod. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay matalin. Sinasagot ang bawat pagdududa at ipinaglalaban ang bawat pulgada ng lupang ipinapamana. Hindi ito simpleng lupa. Ang tinig ni Isay ay tumagos sa ingay. Ito ang alaala ng ating lay, ang puso ng mating sining. Ang bawat bahay, kubo dito ay saksi sa kasaysayan. Ang bawat tahi sa habi ay nagsasaysay ng kwento ng ating mga ninuno. Hindi natin ito hahayaang mawasak ng ambisyon ng iilan. Ang sigaw ng pagsang, ayon, mula sa karamihan, ay bumulwak. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng mga pangarap, ay ngayon nagdiriyab sa apoy ng pagputol. Para sa kanya, ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa lupa. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng dignidad, ng pagkakakilalan, ng isang pangako na minsan nang nasira. Biglang bumukas ang pintuan ng kumperensya at ang ingay ay tila humina, nagbigay daan sa isang katahimikan na mas malakas pa sa anumang yawan. Pumasok si Elias Balilio, mas matikas, mas kalmado. Ang mga linas sa kanyang mukha ay nagpapahiwatig ng mga taon ng pagsubok na nagpahinob sa kanya. Siya ay naroon bilang senior consultant, ang makapangyarihang real estate conglomerate ni Don Ricardo Cardo de la Cruz ang pangunahing kalaban ni Isay. Suot ang isang madilim na suit na nagtatago ng mga lihin. Ang kanyang presensya ay malakas, halos nakakapanghiya. Nagkatinginan ang kanilang mga mata. Sa isang kisap, mata, parang bumalik ang mundo 6 na taon na ang nakalipas. Isang pagkilala, isang tibok ng puso na tumigil, isang alon ng nakaraan na halos sumambulat. Ngunit, sa loob lamang ng isang segundo, ang emosyon ay nilamon ng profesionalismo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko. Ang kanyang ekspresyon ay walang bahid ng anumang personal. Para kay Isay, ang malamig na tingin na iyon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Mga kaibigan, pakinggan natin ang panig ng Don Ricardo de la Cruz Group. Ang boses, ang moderator, ay tila naninid sa tensyon. Narito si Ginoong Elias Balilio upang ipaliwanag ang aming pananaw. Lumapit si Elias sa mikropono. Ang kanyang boses ay malalim at may autoridad. Nauunawaan namin ang damdamin ng komunidad at iginagalang namin ang kanilang pagmamahal sa kasaysayan. Simula niya, ang kanyang mga salita ay maingat na pinili. Ngunit, ang pagpapaunlad na ito ay mahalaga para sa paglago ng Maynila. Ang proyekto ay naglalayong magbigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho at bagong infrastruktura na magpapabuti sa buhay ng lahat. Umalingaw mang bulungan. Tinaasan siya ni Isay ng kilay. Ang kanyang mga labi ay bahagyang kumibot sa pagkasuklang. Ito ba ang Elias na nakilala niya? Ang Elias na naniniwala sa sining at pagkakapantay, oportunidad, infrastruktura. Sumabat si Isay, ang kanyang tinig ay tumingin. Sa anong kapalit, Ginoong Balilio? Ang pagtanggal sa ating mga ugat. Ang pagbura sa ating pagkakakilanlan. Ang mga bahay kubo
na ito ay hindi lamang lumang istruktura, sila ang puso ng ating industriya ng sining at sining na nagbibigay buhay sa mga pamilya. Anong paglago ang mayroon kung nawawala ang kaluluwa ng ating bayan? Suminghal ang ilang tao sa likod. Ang tingin ni Elias ay muling tumama kay Isay. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong bahagyang pagkutitap ng sakit sa likod ng kanyang mga mata, isang bagay na mabilis niyang nilunok. Inang Ramirez, ang lahat ng pagpapaunlad ay nangangailangan ng sakripisyo. Tinitiyak namin na ang mga apektadong pamilya ay bibigyan ng sapat na kompensasyon at mga alternatibong tirahan. Ang layunin ng proyekto ay mapanatili ang diwa ng eskolta habang pinapaunlad ito para sa makabagong panahon. Papanatilihin sa pamamagitan ng paggiba. Natawa si Isay, isang mapait na tawa. Mukhang ang inyong pananaw sa pagpapanatili ay iba sa aming mga taong nakatira at nagtatrabaho dito. O baka naman, tulad ng iba, pinili nyo ng sumuko sa mga pangako ng pera at isinakripisyo ang mga prinsipyo na minsan nating pinanghawakan. Ang huling pangungusap ni Isay ay tila may patama, isang malalim na pagkutitap sa kanilang nakaraan. Init ang pakiramdam ni Elias, ngunit nalatili siyang kalmado sa labas. Ang aking mga prinsipyo, Ginang Ramirez, ay hindi nakasalalay sa kung sino ang aking kinakatawan. Ang aking intensyon ay palaging para sa kabutihan ng mas nakararami. At sino ang magpapasya kung ano ang kabutihan na yon? Isay retorted, her voice dripping with sarcasm. Ang taong nagtatago sa likod ng isang korporasyon. O ang mga taong direktang at pektalo ng inyong pagpapaunlad. Ang iyong tahimik na paninindigan ay nagpapakita lamang ng isang taong praktikal at walang puso, Elias. Isang malaking kaibahan sa taong minsan kong nakilala. Ang kanyang huling salita, Elias, ay binikas ng may bahid ng pagkadismaya, na tila hinahanap pa rin ang isang anino ng nakaraan, sa likod ng matigas na mukha ng lalaking nasa harap niya. Ang mga salita ay tumagos sa baluti ni Elias. Ang sakit ay nagpakalat sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya pinahintulutan na ito ay makita. Siya ay naroroon upang gawin ang kanyang tungkulin, isang tungkulin na mas komplikado kaysa sa anumang naiisip ni Isay. Habang nagpapatuloy ang tensyon, ang isang malalim na ingay ay unti-unting lumabas mula sa likuran ng isip ni Isay, isang awit ng nakaraan, isang alaala na pinilit niyang kalimutan. 6 na taon na ang nakakaraan. Isang hapon, umuulan ng malakas sa Quiapo. Nakikipagsiksikan si Isay sa loob ng isang pulo ng tao na jeepney. Ang kanyang payong ay baluktot na at ang kanyang damit ay bahagyang basa. Ang init at halumigmig ay halos hindi niya nakinaya nang bumaba siya. Abang sinusubukan niyang bumaba, ang isang malakas na paggulong ng sasakyan ay nagpatumbas sa kanya at isang kamay ang mabilis na sumalo sa kanyang siko. Ayos ka lang ba? Isang malalim at malumanay na boses. Nilingon niya ang kanyang tagapagligtas. Isang binata na may mga mata na tila may lalim ng dagat. Ang kanyang ngiti ay nakakagaan ng loob. Siya si Elias. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit sa pagkuha ng nahulog niyang libro, isang maikling sandali lamang. Ngunit sapat upang magdulot ng isang kakaibang spark. Isang araw naman, sa isang lumang bookstore sa Recto, ang amoy ng luma at bagong papel ay bumabalot sa kanilang paligid. Sabay silang umabot sa isang lumang kopya ng Florante at Laura. Ang kanilang mga daliri ay muling nagkadikit. Nagkatinginan sila, isang ngiti na halos nahihiya ang namuo sa mga labi ni Elias
at isang kakaibang init ang dumaloy sa katawan ni Isay. Ang mga oras ay lumipas na hindi nila namalayan habang uusap sila tungkol sa panitikan, sining, at ng mga pangarap. May mga hapon din na magkasama sila sa isang community art center. Nagtuturo sa mga batang mahihirap kung paano magpinda at gumawa ng mga handicrafts. Ang bawat tawa, bawat sulyap, bawat tulong na ibinibigay nila sa isa't isa ay nagpapatibay sa isang hindi nakikitang ugnayan. Ngunit ang kanilang pinakamalalim na koneksyon ay umusbong sa pamamagitan ng pusong Pinoy. Isang dating simple, ngunit ngayon ay kilalang na nilikha ng kaibigan ni Isay, sila na Almasan. Sa na iyon, kung saan ang bawat user ay may anonymous na palayaw, nakahanap sila ng kalayaan upang ibahagi ang kanilang pinakamalalim na damdamin. Si Isay, na may palayaw na bituin, ay nagbahagi ng kanyang pagnanais na makalabas sa kahirapan, ang takot na matulad sa kanyang ina, na habang buhay, na nagsumikap. Ibinahagi rin niya ang kanyang pasyon sa sining na kailangan niyang isantabi para sa praktikal na kurso. Gusto kong maging isang bituin, isinulat niya minsan, upang ang aking liwanag ay magbigay asa sa mga nasa dilim. Ngunit paano kung ang aking liwanag ay sadyang malabo? Si Elias naman, na may palayaw na alon, ay ibinahagi ang kanyang pangarap na mapanatili ang diwa ng habi ng lahi, ang tradisyonal na paggawaan ng tila ng kanilang pamilya na nakita niyang unting naluluma. Ang kanyang pagmamahal sa sining ng paghahabi, ang bawat sinulid na tila may kaluluwa. Parang alon, isinulat niya. Ang bawat hibla ng ating kultura ay dapat na umagos, bumalik, at magpatuloy sa paglalakbay, hindi mawala sa buhangin. Hindi nila alam ang tunay na pagkakakilanlan ng isa't isa, ngunit sa ilalim ng mga pangalang bituin at alon, nakahanap sila ng kaluluma na nakakaintindi, isang pagkakaisa ng puso na bihirang matagpuan sa tunay na mundo. Ang bawat mensahe ay puno ng pag-asa, pagmamahal at pangako ng isang kinabukasan na sabay nilang lalakbayin. Ginang Ramirez, ang inyong mga pahayag ay walang batayan. Ang tinig ni Elias ay muling nagpabalik kay Isay sa kasalukuyan, pinutol ng malambing na himig ng alaala. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig, walang emosyon. Kami ay nakatuon sa isang maayos na transition. Ang kanyang mga salita ay tila bumalik sa isang panaginip. Ang alon na kanyang nakilala ay hindi kailanman magiging isang taong praktikal at walang puso. Ang alon ay may malalim na pagmamahal sa kultura, sa tao, sa sining. Ito ay hindi Elias Valerio, ang corporate man na nasa harap niya ngayon. Para kay Isay, ang makita si Elias na nagtatrabaho para sa Don Ricardo. Ang taong gustong sirain ang lahat ng kanyang ipinaglalaban ay isang personal na pagtataksil. Nagbago siya. Lubusan. Mula sa pagiging isang idealistang binata na nangangarap na protektahan ang mga tradisyon, naging isang ambisyoso at walang pakialam na tao siya. Ang alon na minsan niyang minahal, ang kaluluwang nakahanap ng ginhawa sa kanyang bituin, ay wala na. Ang naiwan ay isang estranghero na may pamilyar na mukha. Ang sakit ay kumalat sa puso ni Isay, sinamahan ng isang matinding galit. Paano niya nagawa ito? Paano niya nakalimutan ang lahat ng kanilang pinaniniwalaan? Ang kanyang pananalig na si Elias ay isang taong may dusilak na puso ay nagwasak. Ang lalaking nakatayo ngayon ay isang halimbawa ng lahat ng kanyang kinatatakutan ng kapangyarihan ng pera na sumisira sa kaluluwa ng tao. Samantala, sa likod ng kanyang blangkong ekspresyon, nararamdaman ni Elias ng bawat salita ni Isay na tila mga punan na tumatama sa kanyang dibdib. Ang tingin ng galit sa mga mata ng babaeng minsan niyang minahal. Ang paghuhusga sa kanyang boses ay mas masakit pa
sa anumang pinsala na idinulot sa kanya ng mundo ng negosyo. Paano niya ipapaliwanag? Paano niya sasabihin na ang kanyang pakikipagtulungan kay Don Ricardo ay hindi isang pagtataksil sa kanilang mga prinsipyo, kundi isang desperadong plano upang protektahan ang habi ng lahi, ang paggawaan ng kanyang pamilya na nasa bingit ng pagkawala. Hindi niya maaring ilantad ang kanyang mga plano. Hindi pa. Hindi niya maaring ibunyad ang bigat ng lihim na kanyang dinadala. Ang hangin sa Eskota ay tila nagiging mas mabigat sa pagitan nila, puno ng hindi nasabing mga salita, ng mga alaala na pinipilit na limutin, at ng isang hindi matukoy na tensyon na naghihintay na sumabog. Ang kanilang mga puso, na minsan ay pinagdugtong ng isang hindi nakikitang sinulid, ay ngayoy nasa magkabilang panig ng isang labanan na mas malalim pa sa lupaing kanilang ipinaglalaban. Ang susunod na araw at ang mga sumunod pa ay tila isang hindi matapos, tapos na tugmaan ng talas ng isip at ang bawat pagpupulong sa pagitan ng Don Ricardo de la Cruz Group at ng komunidad ng Escolta ay nagiging lalong mainit. Sa isang maluwag na conference room sa isang lumang gusali, naroon si Isay. Ang kanyang bawat salita ay may bigat. Pinag-aralan ng bawat detalye ng blueprint, hinahanapan ng butas ang bawat provision ng kontrata. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa mga dokumento, ngunit ang kanyang peripheral vision ay palaging napupunta kay Elias na nakaupo sa kabilang panig ng mahabang mesa. Si Elias naman, sa kabila ng panlabas na kalmadong anyo, ay nararamdaman ang bigat ng bawat tingin at bawat salita ni Isay. Sinusubukan niyang maging ang middle ground, naghahanap ng mga paraan upang magkaroon ng kompromiso na makapagpapanatili sa Escolta ng hindi lubos na pinabibigyan ng kahilingan ni Don Ricardo. Ipinapanukala niya ang mga planong konserbasyon na isasama sa modernong pagpapaunlad, ang paglipat ng ilang bahay, sa halip na tuluyang gibain, ang paglalaan ng espasyo para sa mga artist, at pride. Ginoong Valerio, ang iyong mga panukala ay, sa pinakamababa, nakakatawa, ang matalim na boses ni Isay ay pumuto sa katahimikan. Paano mo magagawang konserbahin ng isang lugar sa pamamagitan ng paglipat o pagdiba ng mga bahay? Ang diwa ng Escolta ay hindi maaring ilitat. Ito ay nakatanim sa bawat bato, sa bawat hibla ng mga bahay kubo na ito. Ito ba ay isang kahinaan o isa na namang tusong taktika upang makuha ang gusto ninyo? Umugong ang bulungan sa panig ni Isay. Ang mga lider ng komunidad ay tumatango sa sang-ayon. Inang Ramirez, tinitiyak ko sa iyo na ang aking mga panukala ay batay sa pinakamahusay na interes ng lahat. Sagot ni Elias. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagkapagod. Hindi ito kahinaan. Ito ay isang pagtatangka na maghanap ng solusyon na makatarungan para sa lahat. Mayroon ding mga pangako na kailangan kong tuparin sa ibang aspeto. Ang kanyang huling pahayag ay lumipad sa hangin. Naiintindihan lamang niya ang tunay na kahulugan nito. Ngunit para kay Isay, ang bawat pagtatangka ni Elias na maging moderate ay nagpapatunay lamang ng kanyang pagiging praktikal at walang puso. Kinukumbinsin niya ang kanyang sarili na ito ay isang taktika lamang upang patulugin sila, isang paraan, upang sa huli ay makuha ni Don Ricardo ang lahat ng gusto niya. Ang alon na minsan niyang nakilala ay hindi ito. Ang alon ay lumaban para sa tama. Hindi nagkompromiso sa kanilang mga prinsipyo para sa pansariling interes o para sa pera. Ang isip ni Isay ay bumalik sa isang gabi, 6 na taon na. Ang nakakaran. Ang ulan ay lumalagaslas sa bubong
at ang hangin ay nagdadala ng malamig na amoy ng gabi. Ito ang pinakamadilim na gabi sa buhay ni Elias. Ang kanyang ama, si Rogelio Palirio, ang haligi ng habi ng lahi, ay natagpo ang nagluskay ng pondo ng kumpanya at sangkot sa malawakang pandaraya sa luta. Ang mga utang ay nagsasalansan at ang minana nilang pagawaan ng tela ay nasa bingit ng tuluyang pagbagsak. Ang balita ay tila isang malaking pader na bumagsak sa kanilang pamilya. Ang kanyang ina, na matagal nang may mahinang puso, ay bumagsak sa sakit dahil sa matinding pagkabigla. Ang ospital ay naging pangalawang bahay ni Elias. Sa gitna ng kaguluhan ng mga tawag mula sa bangko, ng mga banta ng paglilitis, isang bagay lang ang malinaw kay Elias, hindi niya hahayaang madamay si Isay. Mahal niya si Isay higit sa lahat. Ngunit paano niya ito poprotektahan mula sa sumpa ng kanyang pangalan, mula sa kahihiyan at kahirapan na nakaangbas sa kanilang pamilya? Elias, anong nangyayari? Bakit hindi ka na nagpaparamdam? Ang boses ni Isay, puno ng pag-aalala, ay tumunog sa kabilang linya. May problema ba sa habi ng lahi? May problema ba kay tita? Ang bawat salita ni Isay ay tila isang suntok sa kanyang puso. Nais niyang yakapin siya, sabihin sa kanya ang lahat, ngunit alam niya na hindi niya magagawa. Hindi niya kayang hilahin si Isay sa dilim na nilulubog sa kanya. Isay, ang boses ni Elias ay tila banyaga sa kanyang sariling pandinig, matigas at malamig. Kailangan nating tapusin ito. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas masakit pa sa anumang sagot. Tapusi. Ano ang sinasabi mo? Hindi na kita mahal. Ang mga salita ay lumabas na parang lason mula sa kanyang bibig. Sinunog ang kanyang lalamunan. Ang bawat salita ay isang kasinungalingan, isang pagtataksil sa kanyang sariling puso. Na-realize ko na, hindi tayo para sa isa't isa. Ang ating mga pangarap ay magkaiba. Hindi ko kayang bigyan ka ng kinabukasan na gusto lang mo, Elias. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Ang boses ni Isay ay tila umina, hindi makapaniwala. Ito ba ay tungkol sa habi ng lahi? Tulungan mo akong intindihin. Sabihin mo lang. Wala kang pakialam sa habi ng lahi, Isay, dugtong niya. Ang sakit ay nagtulak sa kanya na maging mas malupit. Ang tanging inaalala mo ay ang iyong sarili, ang iyong pangarap na umakyat. Ang iyong bituin ay napakaliit para sa aking alon. Hindi ko na kailangan ng isang taong hindi makakaintindi sa bigat ng aking pinagdadaanan. Wala kang lugar dito. Ang huling salita ni Elias ay tila nagtulak kay Isay sa bangin. Wala kang karapatang sabihin yan sa akin, Elias. Ang boses ni Isay ay puno ng galit at sakit. Kung iyan ang gusto mo, kung ganyan ka talaga, kalimutan mo na ako. Sana maging masaya ka sa iyong sarili. At pagkatapos, ang tila walang katapusang klik na tunog ng pagputol ng linya. Ang pagputol ng kanilang koneksyon. Sa sandaling iyon, ramdam ni Elias na para siyang pinulit sa dalawa. Ang paggawa ng desisyon na iyon ay sumira sa kanyang sariling kaluluwa, ngunit ito ay para kay Isay. Ito ang tanging paraan upang panatilihin siyang ligtas, malayo, sa sumpa ng kanyang pamilya. Sa gitna ng kanyang mga luha at pagkabigo, inusal ni Elias, patawarin mo ako, Isay. Ginagawa ko ito para sa iyo. Sa parehong araw, sa parehong oras na iyon, habang si Isay ay nakakabit sa telepono, ang kanyang puso ay nabasag sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Elias. Isang malakas na tunog ang narinig niya mula sa sala. Ang kanyang ina,
na matagal nang may mahinang puso at karamdaman ay biglang bumagsak. Ang mga sigaw ni Isay para sa tulong ay tila walang nakarinig. Ang kaba sa kanyang dibdib ay nagiging totoo. Hindi nagtagal, sa pagdating ng mga paramedic, isang malungkot na balita ang bumulaga kay Isay. Ang kanyang ina ay pumanaw na dahil sa matinding atake sa puso. Ang mundo ni Isay ay gumuho. Ang sakit na idinulot ni Elias ay sariwa pa, at ngayon, ang pinakamamahal niyang tao sa mundo ay nawala na rin. Ang bawat luha na dumadaloy sa kanyang pisngi ay puno ng pighati, ng kawalan, at ng matinding galit. Bakit Elias? Bakit? Pulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Sa kanyang isip, ang pag-alis ni Elias ay ang huling dagok na nagtulak sa kanyang ina nang sumuko. Ang pagtataksil ni Elias ay naging diresyong sanhi ng kanyang pagkabigo, at sa huli, ang pagkawala ng kanyang ina. Mula sa sandaling iyon, isang malalim na puot ang namuo sa puso ni Isay para kay Elias. Ang takot sa kahirapan, ang takot na mawalan ng lahat, ay lalong lumaki. Nagiging isang malakas na puwersa na nagtulak sa kanya upang maging matatag, upang maging matagumpay, upang hindi na muling maramdaman ang sakit ng kawalan. Ngunit habang si Isay ay nakalubog sa kanyang sariling puot, hindi niya alam ang mga tahimik na paraan na ginawa ni Elias upang tulungan siya. Sa pamamagitan ng isang matandang kaibigan sa ospital, regula na binabayaran ni Elias ang mga natitirang bayarin sa ospital ng ina ni Isay, ang mga bayarin na hindi kayang bayaran ng pamilya. Ang pag-aaral ni Isay ay nakasalalay sa isang scholarship. Nang tanggihan niya ang isang prestihiyosong scholarship sa paniniwalang ito ay isang awa lamang. Hindi niya alam na si Elias ang nag-ayos nito sa pamamagitan ng isang foundation na pinamamanghalaan ng kaibigan ng kanyang ina, sinisigurado na hindi siya makikilala. Ang mga utang ng pamilya ni Isay na nagpabigat sa kanila sa loob ng maraming taon ay unting nabayaran sa pamamagitan ng mga anonymous donations na pinadaan ni Elias sa pag-asang mabawasan ang kanyang pinagdadaanan. Isay, sa kanyang pag-aalala at pagtatayo ng sarili, ay hindi nagtanong. Naniniwala siya na ang lahat ng iyon ay simpleng suwerte o ang tulong ng kanyang matalik na kaibigan, si Carlo Reyes. Si Carlo Reyes, isang matangkad at mahinahon na binata, ay matagal nang kasama ni Isay mula pa noong kanilang kawan. Siya ang kaibigan na laging handang makinig, laging handang umalalay. Siya ang tumulong kay Isay na makabangon pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina at ng paghihiwalay nila ni Elias. Nang makita niya ang pagkasila ni Isay, lihim niyang ipinangako sa sarili na poprotektahan niya ito. Sa kanyang puso, si Carlo ay matagal nang may lihim na pagmamahal kay Isay at ang kanyang presensya sa tabi ni Isay ay nagbigay ng kapanatagan sa dalaga. Ngunit para kay Elias, ang malapit na ugnayan ni Carlo kay Isay ay nagbigay sa kanya ng maling impresyon na mayroong na itong bagong pag-ibig. Lalong nagpatibay sa kanyang paniniwala na tama ang desisyon niyang ilayo si Isay. Ayos ka lang, Isay. Anong ni Carlo, inabot ang isang baso ng tubig sa isang pagpupulong na puno ng tensyon. Huwag mong masyadong dibdibin. Nandito lang ako para sa'yo. Ngumiti si Isay, isang tipid ng ngiti. Salamat, Carlo. Hindi ko lang maintindihan kung paano nagbago si Elias. Hindi na siya ang taong nakilala ko. Sa panig naman ni Elias, hindi rin siya nag-iisa. Si Sofia Sandoval, ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata, ay laging nasa kanyang tabi. Si Sofia, na ngayon ay marketing head ng Habi ng Lahi,
ay may lihim na pagmamahal kay Elias sa mahabang panahon. Nakita niya ang paghihirap ni Elias sa mga taon na nagdaan, at ngayon, na nagbalik si Isay, nakita niya ito bilang isang banta. Elias, sa tingin ko ay hindi mo dapat masyadong bigyan ng pansin si Ginang Ramirez, sabi ni Sofia, habang uusap sila sa isang coffee shop. Malinaw na gusto lamang niya na ikaw ay maging mahina. Kailangan mong maging matatag para sa habi ng lahi. Ang mga salita ni Sofia, habang tila sinusuportahan siya, ay mayroong nakatagong layunin. Ang patuloy na paghihiwalay kay Elias mula kay Isay, ang pagpapalalim ng agwat sa pagitan nila. Para kay Elias, ang presensya ni Sofia ay isang paalala ng kanyang mga responsibilidad, ng bigat ng habi ng lahi na kanyang pinapasan. Ngunit para kay Isay, ang palagyang pagiging malapit ni Sofia kay Elias ay nagpapatunay lamang na mayroon ng bago si Elias, at ito ay nagdagdag sa kanyang galit at pagtataksi. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi pa naghihilom, at ang mga bagong peklat ay unting nabubuo sa ilalim ng mga anino ng hindi pagkakaunawaan at lihim na pag-ibig. Ang simoy ng hangin sa eskolta ay tila nagbago mula sa amoy ng lumang papel at sariwang pandesal, patungo sa mabigat na usok ng pagdududa at tako. Unting gumagapang ang anino ni Don Ricardo de la Cruz sa bawat sulok ng makasaysayang distrito, hindi na lamang sa pamamagitan ng mga legal na papeles, kundi sa mga tahimik na bulong, sa mga pahiwatig, at sa mga sadyang paninira. Isang araw, bumulaga sa mga pahayagan ang mga balita tungkol sa umano'y katiwalian ng ilang lider ng komunidad ng eskolta, sinisiraan ang kanilang reputasyon at naghahasik ng pagdududa sa kanilang integridad. Ipinapakalat din ang mga tsismis na ang mga bahay, kubo at tradisyonal na paggawaan ng tela ay mapanganib at hindi na akma sa modernong Manila. Nagtutulak sa ideya ng sapilitang paglilipat para sa kaligtasan. May mga ulat din ng mga negosyanteng bigla na lamang binabawi ang kanilang mga suporta o kaya ay nakakatanggap ng mga babala mula sa hindi kilalang mga tao. Nakita ni Elias ang lahat ng ito mula sa loob ng Don Ricardo Group. Ang kanyang pakiramdam ay tila dinudurob. Si Don Ricardo, na sa simula ay tila bukas sa negosasyon, ay nagpakita ng tunay nitong kulay. Ang kanyang mga utos ay malinaw, sugpuin ang anumang pagtutol, gumamit ng lahat ng paraan upang mapabilis ang proyekto. Nakarinig siya ng mga bulong tungkol sa sulan sa mga lokal na opisyal upang aprubahan ang mga permit ng mabilis o kaya ay maging bulag sa mga irregularidad. Elias, kailangan nating maging agresibo, sabi ni Don Ricardo, abang nakatayo sa tabi ng malaking bintana sa kanyang penthouse office, tanaw ang buong Maynila. Ang mga taong ito ay mahihina. Isang maliit na pagtutulak lang at bibigay sila ang habi ng lahi mo. Alam mong nakasalalay sa proyektong ito. Hindi ba't kailangan mo ng pondo para iligtas ang kumpanya ng iyong ama? Ang bawat salita ni Don Ricardo ay tila isang pako na tumutusok sa puso ni Elias. Ang pagiging agresibo ay nangangahulubang pagyurak sa kanyang prinsipyo, pagtalikod sa mga halagang ipinaglalaban ng eskolta at paggamit ng kanyang posisyon para sa personal na interes, isang bagay na kinasusuklaman niya. Ngunit alam niya na ang pondo na inaalok ni Don Ricardo ay ang tanging pag-asa upang maisalba ang habi ng lahi, ang minanang yaman na pinagtaksilan ng kanyang ama. Kung hindi niya susundin ang Don, baka mawalan siya ng lahat, pati na ang kanyang kakayahang protektahan si Isay mula sa malayo. Sa kabilang banda, napapansin ni Elias ang pagiging malapit ni Carlo kay Isay. Sa bawat pagpupulong, si Carlo, ang laging nasa tabi ni Isay, iniaabot ang tubig, pinapakalma siya kapag nagiging mainit ang debate.
Minsan, nakita ni Elias si Carlo na hinahawakan ng balikat ni Isay sa pag-alala o kaya ay binubulungan siya. Ang mga sandaling iyon ay parang mga saksak sa puso ni Elias. Si Carlo ang nagbigay sa kanya ng scholarship. Bulong niya sa sarili. Si Carlo ang nagpapagaan ng kanyang pinagdadaanan. Siguro nga, mas dapat si Carlo sa kanya. Ang dating alon na puno ng pag-asa ay ngayon ay nagiging isang malungkot na dalampasigan. Pinagmamasdan ng bituin na nagbibigay liwanag sa ibang tao. Ang sakit ng nakaraan ay nagpatong sa sakit ng kasalukuyan na nagpatibay sa kanyang paniniwala na ang kanyang paghihiwalay kay Isay ay isang kinakailangang sakripisyo. Para naman kay Isay, ang presensya ni Sofia Sandoval sa tabi ni Elias ay hindi nawawala sa kanyang paningin. Sa bawat pagpupulong, si Sofia ang laging nakatayo sa likod ni Elias o kaya ay nakikipag-usap sa kanya ng pabulong. Sa mga event na ginaganap ng Don Picardo Group, si Sofia ang laging kasama ni Elias, nakaniti, tila napakalapit sa kanya. Nakita ni Isay ang mga larawan nila sa social media na ipinost ni Sofia mismo, mga larawan kung saan sila ay nakangiti, kumakain ng hapunan o kaya ay magkasama sa mga corporate events. Ayan na, bulong ni Isay sa kanyang sarili, habang nakatitig sa screen ng kanyang telepono. Ang kanyang puso ay naninikip. Ito ang babaeng pinili niya. Ang babaeng makakaintindi sa bigat ng pinagdadaanan niya, hindi tulad ko. Ang bawat ngiti ni Sofia sa tabi ni Elias ay parang isang patalim na tumutusok sa kanyang mga sugat. Ang mga salita ni Elias, 6 na taon na ang nakakaraan ay tila umaalingaw sa kanyang isipan. Wala kang pakialam sa habi ng lahi. Hindi ko na kailangan ang isang taong hindi makakaintindi sa bigat ng aking pinagdadaanan. Ngayon, alam niyang mayroon na si Elias na ganito. Ito ang katotohanan na nagpatibay sa kanyang galit. Sa kanyang paniniwala na si Elias ay nagbago na at siya ay naging isang taong walang puso at walang pakialam. Sa kabila ng tensyon at galit na namumuo sa pagitan ni Elias at Isay, may isang tao ang nakakaramdam ng kakaibang bigat sa kanilang paligid, si Lena Almasan. Ang kanyang pusong pinayak na nagsimula bilang isang plataporma para sa mga lihim na pag-ibig, ay ngayon ay naging isang komunidad na puno ng mga kwento ng pag-asa at pagkabigo. Siya ang kaibigan ni Isay na nakakakita sa sakit sa likod ng matalas na pananalita nito at sa lungkot sa likod ng matatag na anyo ni Elias. Isang hapon, inanyayahan ni Lena si Isay sa isang tahimik na coffee shop. Isay, ayos ka lang ba talaga? Tanong ni Lena habang iniaabot ang isang baso ng paborito nilang kape. I feel like there's more to what's happening than Miss the A. Lena, ano pa ba ang gusto mong marinig? Sagot ni Isay, ang kanyang boses ay tila napapagod. Si Elias ay kasama na ng mga kalaban. Gusto niyang sirain ang lahat ng pinaglalabanan ko. Hindi ko siya maintindihan. Pero, Isay, malumanay na sabi ni Lena, nakikita ko ang paraan ng pagtingin niya sa iyo. Hindi yon tingin ng kalaban. May kakaiba, may mas malalim pa roon. Parang may pinipigilan siya. Ngunit nagkibit, balikat lamang si Isay. Hindi mo naiintindihan, Lena. Nagbago na siya. Ang alon na nakilala ko ay wala na. Pera at kapangyarihan na lang ang gusto niya. Kung mahal niya ako, hindi niya gagawin to sa akin. Naisip ni Lena ang kanyang sariling kwento ng pag-ibig kay Professor Maticos. Si Mateo, isang iginagalang na scholar na mahilig sa kasaysayan ng Pilipinas,
ay nagturo kay Lena tungkol sa halaga ng tiwala at pag-unawa. Sa kabila ng kanyang karunungan at pagiging seryoso, si Matthew ay nagpakita ng malalim na pagmamahal at pag-iintindi sa kanya. Minsan, ang mga tao ay nagtatago ng kanilang sakit sa likod ng galit. Isay, sabi ni Lena. Hindi lahat ng lumalabas sa bibig ay ang totoong nasa puso. Marami ring hindi sinasabi. Hindi pa rin kumbinsido si Isay. Ang kanyang mga sugat ay masyadong malalim. Habang umiinit ang labanan sa eskolta, unting lumilitaw ang mga pagsubok kay Isay. Isang mahalagang kontrata na inaasahan niyang magbibigay ng malaking puhunan para sa kanyang adbokasya ay biglang kinansela, walang malinaw na paliwanag. Iisipan lang namin ang aming strategic partnerships, sabi ng CEO ng kumpanya na tila umiiwas sa kanyang tingin. Hindi nagtagal, isang seri ng kamalasan ang dumating kay Isay. Ang mga impormasyon tungkol sa kanyang mga plano para sa eskolta ay biglang lumabas sa publiko, nagbibigay ng kalamangan sa Don Ricardo Group. May isang pagkakataon pa na halos siya ay maloko sa isang malaking financial deal kung saan isang peking kumpanya ang nag-alok sa kanya ng malaking investment na sa huli ay napatunayang isang scam. Muntik na niyang malustay ang nalalabi niyang ipon. Sa gitna ng kanyang pagkalugmok, isang araw ay nakatanggap siya ng isang email. Ito ay isang anonymous tip na nagdetalye ng mga kasanayan ng peking kumpanya at ang mga panganib na kahaharapin niya. Dahil sa impormasyong iyon, nagawa niyang makaiwas sa napakalaking pagkalugi. Ang kanyang manager ay nagulat sa kanyang intuition. Sino kaya ang nagpadala nito? Pulong niya sa sarili. Naisip niya si Carlo na laging handang tumulong o kaya ay si Lena. Ngunit ang email ay walang pangalan, walang pahiwatig. Hindi nagtagal, isang mas malaking problema ang bumulaga kay Isay. Ang kanyang inuupahan na apartment na matagal na niyang tirahan ay biglang ipinapasara dahil sa structural issues. Pinilit siyang lumipas sa loob ng maikling panahon. Sa kanyang paghahanap ng bagong matitirahan na sa gitna ng kanyang mga laban, ay halos mawalan na siya ng pag-asa. Ngunit isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang real estate agent na nag-aalok ng isang bagong apartment sa isang ligtas at magandang lugar na may diskwentong presyo. May isang anonymous donor po na nag-alok na bayaran ng isang bahagi ng inyong advance payment at ilang buwan na renta. Sabi ng ahente. Anonymous donor na naman, pulong ni Isay. Ang kanyang isip ay naguluhan. Sino ang nagtatago sa likod ng lahat ng tulong na ito? May bahagi sa kanyang puso ang nagsasabing baka ito ay si Elias, ngunit agad niya itong pinigilan. Hindi, sabi niya sa sarili, hindi niya ako tutulungan. Siguro ginagawa niya lang to para ma-kontrol ako. O kaya ay para may makuha siyang kapalit. Isang tuso na taktika na naman. Ang mga tulong na ito, na pasikretong ibinibigay ni Elias sa pamamagitan ng kanyang kaibigan, na abogado, at mga kontak, ay para kay Isay, ay mga senyales ng pagmamanipula. Sa kanyang isipan, si Elias ay lalong nagiging isang madilim na anino, isang matalim na negosyante na handang gawin ang lahat, pati na ang pagkunwari na tumutulong para sa kanyang sariling layunin. Samantala, sa tahimik na sulok ng kanyang opisina, si Elias ay nagmamasid. Ang bawat tulong na ibinibigay niya ay isang patalim na tumutusok sa kanyang sarili. Ang pagbawas sa pasanin ni Isay ay nagbibigay sa kanya ng kaunting kapanatagan, ngunit ang katotohanan na hindi niya maipahayag ang kanyang pagmamahal
at ang kanyang mga sakripisyo ay nagdudulot sa kanya ng matinding sakit. Ang kanyang alon ay patuloy na naglalayag sa malalim, tahimik na kagatan, habang ang kanyang bituin ay nagliliwanag sa malayo. Hindi alam na ang kanyang liwanag ay pinoprotektahan ng isang puso na minsan niyang sinaktan at patuloy na nagmamahal sa kanya ng tahimik. Ang mga pader ng hindi pagkakaunawaan ay lalong tumataas at ang bawat hakbang na ginagawa nila ay lalong nagpapalayo sa kanila habang ang tadhana ay patuloy na naghahabi ng isang masalimuot na disenyo sa kanilang mga buhay. Ang simoy ng hangin sa eskolta, na dati ay nagdadala ng amoy ng pagdududa, ay tila unting nababalutan ng isang kakaibang anino, isang anino ng nakaraan na nagbabanta, na lumabas sa dilim. Isang hapon, habang abala si Isay sa isang pulong ng mga lider ng komunidad sa isang lumang bahay sa eskolta, na ngayon ay nagsisilbing sentro ng kanilang adbokasya. Nagpahinga siya sandali sa labas, sa may balkonahe. Ang usapan sa loob ay umiinit tungkol sa mga banta ni Don Ricardo at kailangan niya ng sariwang hangin upang linawin ang isip. Sa ibaba, sa isang karinderya na pinupuntahan ng mga matatandang residente at manggagawa, narinig niya ang mga bulungan. Hindi niya sinasadya, ngunit ang mga salita ay tumagos sa kanyang pandinig, tulad ng mga hinig na pamilyar ngunit matagal nang nalimutan. Kawawa talaga si Elias, no? Pulong ng isang matandang babae habang nagbabalat ng bawang para sa ulam. Ang bata pa noon, pero kinailangan niyang pasanin ng lahat. O nga, Sang. Ayon ng isa pa, isang matandang lalaki na kilala niyang isa sa mga dating karpintero ng habi ng lahi. Yung tatay niya, si Rogelio, grabe ang ginawang panloloko sa kumpanya. Halos mabangkarote. Tapos yung nanay niya, nagkasakit pa sa dami ng iniisip. Hindi ko nga akalain na makakabangon pa sila. Pero si Elias, grabe ang sikap. Siya ang nag-alsa ng lahat. Ang hihirap siguro noon, dagdag ng matandang babae. Dahil doon, napilitan siyang talikuran ng maraming bagay. Kahit yung nobya niya, kung sino man yon. Nilingon ni Isay ang pinanggagalingan ng usapan. Tila may malamig na tubig na dumaloy sa kanyang gulugod. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang dibdib. Rogelio, abi ng lahi, napilitan siyang talikuran ng maraming bagay. Ang mga piraso ng impormasyon na noon ay pinagdikit niya sa isang kwento ng pagtataksil at pagbabago, ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang katiwalian ng ama ni Elias, ang pagkabangkarote ng habi ng lahi, ito ang mga bagay na alam niya, ngunit hindi niya kailanman nakita mula sa pananaw ni Elias. Hindi niya kailanman inisip ang bigat ng pasanin na dinala ng binata. Isang butil ng pagdududa ang bumiyak sa matigas na dingding ng kanyang galit. Posible ba? Posible bang may iba pang kwento sa likod ng lahat? Ang imahe ni Elias na malupit at makasarili ay unting nagkaroon ng bitak at sa loob niyon, sumilay ang anino ng alon na minsang niyang minahal, isang lalaking may malalim na prinsipyo at nagmamahal sa kanyang pamana. Ang bagong pagdududa ni Isay ay lalong lumaki nang harapin niya ang masasamang taktika ni Sofia Sandoval sa isang sosyo-edan na inorganisa ng Don Ricardo Group, kung saan pinipilit promote ang kanilang proyekto sa eskolta. Lumapit si Sofia kay Isay. Dala ang isang matamis na ngiti na may bahid ng paghamak. Isay, I heard you're having trouble with your finding. Simula ni Sofia, ang boses ay sadyang maririnig ng ilang mga tao sa paligid. Sabi ko na nga ba? Masyadong idealistiko ang advokasya mo,
Hindi mo kayang itayo ang isang imperyo sa pamamagitan ng pagiging sentimental lang. Naramdaman ni Isay ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi lamang dahil sa paninira, kundi dahil sa matinding paghamak sa kanyang pinaghirapan. Sofia, sabi ni Isay, ang boses ay kalmadong ngunit may tinatagong gait. Kung may gusto kang sabihin, diretsuhin mo ako. O huwag kang magpapakalat ng kung anong balita na hindi mo alam ang katotohanan. Ang katotohanan. Tumawa si Sofia, isang matalim na tunog. Ang katotohanan ay mahirap kang magtiwala, Isay. Masyado kang nakatuon sa sarili mong sakit, kaya hindi mo nakikita ang sakit ng iba. Akala mo, ang lahat ng tao ay kayang iwan ka para sa sarili nilang ambisyon. Ang mga salita ni Sofia ay tumagos sa balat ni Isay na tila nagpatunog sa kanyang mga suit. Anong pinagsasasabi mo? Ang pinagsasasabi ko ay hindi lahat ng lalaki ay kasing babaw ng iniisip mo. Halos isigaw ni Sofia, ang kanyang pasensya ay nauubos na. Hindi lahat ay nagtataksil para sa sarili nilang kapakanan. Ang tanga mo, Isay, hindi mo alam kung anong sinakripisyo ni Elias para sa iyo. Akala mo ba, ginusto niyang iwan ka? Akala mo ba, ginusto niyang pasanin ang lahat ng kahihiyan ng pamilya niya? Ang lahat, ang utang, para lang mailigtas ang habi ng lahi at protektahan ka mula sa gulo? Ang tanga, ang amo, natigilan ng buong mundo ni Isay. Ang mga salita ay tumagos sa kanya, mas matalim pa sa anumang paninira. Protektahan ako. Ulo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay huminto. Ang galit ni Sofia, ang matinding paghamak, ay nagbukas ng isang pinto sa isang katotohanan na hindi niya kailanman pinayagan ang sarili na tingnan. Hindi na nagtagal. Kinabukasan ay kinumpronta ni Isay si Elias. Wala siyang pakialam kung nasaan sila o kung ano ang tingin ng mga tao. Hinila niya si Elias sa isang tahimik na sulok sa labas ng kanilang opisina, malayo sa mga mata at tina ng mga usisero. Anong ibig sabihin ni Sofia? Tanong ni Isay. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Anong ibig sabihin niya na pinrotektahan mo ako? Na sinakripisyo mo ang lahat? Tinignan ni Elias si Isay. Ang kanyang mukha ay maputla. Hindi niya inasahan na ganito kabilis na lalabas ang bahagi ng katotohanan. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng sakit, ang pagod ng isang pasanin na matagal na niyang dinadala ng mag-isa. Sa wakas, ang kanyang mga pader ay unting bumagsak. Hindi ko to gustong sabihin sa'yo, Isay. Simula ni Elias, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ayokong makita mong mahina ako. Ayokong makita mong miserable ang buhay ko. Sabihin mo, pilit ni Isay, ang kanyang puso ay kumakabob. Sabihin mo ang lahat. At doon, nagsimulang magkwento si Elias, hindi ang buong kuwento, ngunit sapat upang basagin ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ikinuwento niya ang pagtataksil ng kanyang ama, si Rogelio, na lihim na naglustay ng pondo at nagbaluktot ng mga dokumento para sa sariling interes, na halos ikabangkarote ng habi ng lahi. Ikinuwento niya ang pagbagsak ng kanyang ina sa sakit, ang bigat ng utang na kanyang minana, at ang pagtatangkang ipagbili ang lahat ng kanilang arian, upang makabangon. Nasa punto kami noon, Isay, na halos wala na kaming matirhan. Halos wala na kaming makain, sabi ni Elias, ang kanyang mga mata ay tila malayo, nakatingin sa nakaraan.
Ang habi ng lahi ay hindi lang negosyo. Ito ang puso ng aming pamilya, ang pamana ng aming mga ninuno. Kung mawawala ito, mawawala ang lahat sa amin. Kaya, noong araw na yon, Isay, noong nagkita tayo sa huling pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata mo, nakita ko ang bigat ng pinagdadaanan mo sa pamilya mo. Patuloy ni Elias, ang kanyang boses ay tila may sakit. Hindi ko kayang ipasan sa iyo ang bigat ng akin. Alam kong may mga pangarap ka, may mga gustong kang patunayan. Ayokong maging balakid doon. Ayokong kalagkarin ka pababa sa bangin na kinalalagyan namin. Ang tanging paraan para protektahan ka, para makalaya ka, ay ang palayain ka ko. Kahit masakit sa akin. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Endla, mag-comment lang po. Nilarawan niya kung paano siya napilitang maging matigas at praktikal, paano siya lumaban sa mundo ng negosyo na puno ng gahaman, at paano siya napilitang makipag-ugnayan kay Don Ricardo, ang tanging tao na nagbigay sa kanya ng pag-asa na maisalba ang habi ng lahi, kahit nakapalit nito ay ang kanyang kaluluwa. Alam kong galit ka sa akin, Isay, sabi ni Elias, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa kanya, puno ng pagsisisi. Pero kailangan kong gawin ang lahat para sa pamilya ko, para sa pamana ko. Kailangan kong mabuhay sa mundong ito kahit palumayo ka sa akin. Naiwang tulala si Isay. Ang mga salita ni Elias ay umalinongaw sa kanyang isipan, nagbabanggaan sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang kanyang galit na matagal nang naging pader sa pagitan nila ay unting gumuho. Ang alor na kanyang minahal ay hindi nawala, nagtago lamang sa likod ng isang baluti ng pagiging praktikal at matigas. Ang sakit ng nakaraan ay nagkaroon ng bagong kulay. Ang kanyang pagkasawi, ang pagkawala ng kanyang ina, lahat ng ito ay inugnay niya sa paglisan ni Elias. Ngayon, nakita niya ang isa pang panig ng kwento, isang panig na puno ng sakripisyo at pagmamahal. Ang kanyang sariling takot sa kahirapan, ang kanyang pagpupursigi na makaahon sa buhay, ay nakita niya rin kay Elias na lumaban din para sa kanyang pamilya, para sa kanyang pamana. Nagsimulang gumuho ang kanyang mga depensa. Ang mga taon ng pagkamuhi, ng pagtatayo ng pader, ay tila isang malaking kamalian. Naisip niya ang kanyang sarili kung paano niya hinusgahan si Elias nang walang alam sa tuloy nitong pinagdadaanan. Naisip niya ang bigat ng pasanin na pinagdadaanan ng binata, isang pasanin na halos kapareho ng kinaatakutan niya. Ang kanyang puso ay kumirot, hindi na sa galit, kundi sa matinding sakit at pagsisisi. Ang mga anonymous na tulong, ang email na nagligtas sa kanya mula sa scam, ang diskwentong apartment, biglang nagkaroon ng kahulugan. Siya kaya. Posible kaya na siya ang alon na nagtatago, patuloy na nagmamahal at nagpoprotekta sa akin sa dilim. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa mga pisngi ni Isay, hindi na mga luha ng galit, kundi mga luha ng pagsisisi at ng isang bagong pag-unawa. Ang pader sa kanyang puso ay tuluyang nabasag, at sa loob niyon, muling sumilay ang isang pagmamahal na akala niya ay matagal nang namatay. Ngunit sa pagkasira ng pader, sumilay din ang matinding sakit sa pagkaunawa na baka, sa pagiging bulag niya sa katotohanan, ay mas nasaktan niya si Elias kaysa sa inaakala niya. Ang mga luha ni Isay ay hindi pa halos natutuyo. Ang kirot ng pagsisisi ay sariwa pa sa kanyang puso nang bumagsak ang pinakamalaking unos. Isang malamig na hapon, isang seri ng mga balita ang umalingaw sa buong Manila, sumira sa payapang pagmumuni ni Isay, at sa pinalaking pag-asa ng komunidad ng eskolta.
Isang formal na abiso mula sa korte na sinundan ng nakakapanglumo na headlines sa mga pahayagan at mga nagbabagang balita sa TV ang nagkumpirma, ikinasuhan ng Don Ricardo Broke ang lahat ng residente ng Escolta, pati na ang habi ng lahi, sa isang kasong nagbabanta na tuluyan ng sakupin ng buong Heritage District at paalisin ang lahat ng naninirahan doon. Ang rason, paglabag sa Urban Development and Historical Preservation Act na di umano'y ginamit ng grupo ni Don Ricardo upang ipilit na ang kasalukuyang istruktura ng Escolta ay hadlang sa progress at modernization. Isang kaguluhan ang sumiklab sa komunidad. Ang mga boses ng pagtutol ay humalo sa tunog ng pagkataranta. Ang mga matatandang residente ay halos himatayin sa takot na mawawalan sila ng tirahan. Ang mga artisan at negosyante ay nagulantang sa asang mawawala ang kanilang kabuhayan. Nandoon si Isay, nasa gitna ng kaguluhan, subalit ang kanyang isip ay tila nakakulong sa kanyang sariling mundo ng pagkabigla at matinding galit. Ang mga salita ni Elias, ang kanyang mga lihim na sakripisyo ay uumpisa pa lang na maging malinaw, at ngayon, isang bagong malakidang sumulpot, mas malaki pa sa anumang pinagdaanan niya. Nagkaroon ng press conference si Don Ricardo na may ngiting mapagmalaki sa kanyang mukha. Ang proyektong ito ay para sa ikagaganda ng Manila, deklarasyon niya, habang nagpapalabas ng mga 3D rendering ng kanyang mga makikinang na race building. Panahon na para lisanin ng lumang Escolta ang daan para sa bagong Pilipinas. Ang kanyang mga salita ay parang suntok sa dibdib ni Isay, na nanonood mula sa TV sa loob ng kanyang maliit na opisina sa Escolta. Kasabay nito, dumating ang mga notification mula sa kanyang mga kasosyo at kliyente na nagsasabing bawiin na nila ang kanilang suporta, natatakot na makasama sa isang nalulugi na laban. Muling nanumbalik ang takot ni Isay sa kahirapan. Ngunit ngayon, mas matindi ito dahil alam niyang hindi lang siya ang apektado, kundi ang buong komunidad. Sa kabilang dako, si Elias ay nakaharap din sa sarili niyang bangumot. Ang kaso ay nagbabanta na tuluyan ng wasakin ang habi ng lahi, ang huling piraso ng pamana ng kanyang pamilya. Andoon si Sofia, nag-aalok ng suporta, ngunit ang kanyang mga salita ay tila hungkag sa pandinig ni Elias. Hayaan mo na sila, Elias, sabi niya. Dapat matagal mo nang tinanggap na hindi nauubra ang tradisyon sa modernong mundo. Ngunit para kay Elias, ang habi ng lahi ay higit pa sa negosyo. Ito ay isang kaluluwa, isang buhay. Ang kanyang ama, si Rogelio, na ngayon ay mas tahimik at nagsisisi, ay tila nalumpo sa balita. Ang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Sa kabila ng kanilang mga personal na alalahanin, walang pagpipilian sina Isay at Elias, kundi ang magkaisa. Ang kaso ni Don Ricardo ay napakalaki at ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng kasanayan na kritikal para sa laban. Sa unang pagpupulong nila, ang tensyon ay mahahawakan. Mayroon paling mga tingin ng alinlangan at ang mga lumang sugat ay hindi patuluyang naghihilong. Ngunit ang bigat ng sitwasyon ay nagtulak sa kanila na isantabi ang kanilang personal na sama ng loob. Kailangan natin ng matibay na depensa sa batas, sabi ni Isay. Ang kanyang boses ay muling naging matalas at propesyonal. Kailangan natin ng mga dokumento, pangakontrata, at mga ebidensya na nagpapatunay na ang mga residente ay legal na nakatira sa Escolta at ang habi ng lahi ay may karapatan sa lupain. Tumango si Elias. May mga lumang titulo at kasunduan ng habi ng lahi na pinoprotektahan ng aming pag-ari. At ang mga artisan, mayroon din silang mga kasunduan sa pagpapauba na matagal nang ginagamit.
Hindi sapat iyon, sagot ni Isay, habang mabilis na nag-iisip. Kailangan nating hanapin ang butas sa kanilang mga argumento. Kung urban development ang kanilang bisahan, kailangan nating ipakita na ang eskolta ay hindi lang luma, kundi buhay na bahagi ng kasaysayan at kultura. At kailangan nating ipakita na ang kanilang proyekto ay masisira ang mga iyon. Nagsimulang magtrabaho si Isay nang walang humpay. Inamit niya ang kanyang mga koneksyon sa legal at financial sector. Hinukay ang bawat kabanata ng kasaysayan ng batas ng Pilipinas na may kaugnayan sa historical preservation at indigenous rights. Nag-organisa siya ng mga pulong sa mga abogado. Nag-aral ng bawat probisyon ng batas at naghahanap ng mga precedent cases na maaaring magamit laban kay Don Ricardo. Ang kanyang utak ay tila isang mabilis na computer. Pinoproseso ang impormasyon at naghahanap ng mga solusyon. Nakikita ni Elias ang dedikasyon at talino ni Isay, isang talento na minsang ipinangako ni Bituin na gagamitin niya upang makabangon. Samantala, ginamit ni Elias ang kanyang malalim na kaalaman sa komunidad at kultura. Naglakad siya sa bawat sulok ng eskolta. Kinausap ang bawat artisan, bawat matandang residente, at bawat negosyante. Kinulatan niya ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga pangarap, at ang kanilang mga testimonya tungkol sa buhay sa eskolta. Inilarawan niya kung paano nagsisilbing puso ng kanilang komunidad ang habi ng lahi, kung paano ito nagbibigay ng trabaho at pag-asa sa maraming pamilya. Nag-organisa siya ng mga mapayapang protesta, nag-imbita ng mga media outlet upang ipakita ang punay na kagandahan at kahalagahan ng eskolta. Ang kanyang boses ay naging tinig ng pag-asa, nagpapaalala sa lahat na hindi sila mag-isa. Nakita ni Isay ang pagmamahal ni Elias sa kanyang pamana at sa kanyang komunidad, isang pagmamahal na nagpapaala sa kanya ng alon na kanyang minahal. Sa bawat gabi, matapos ang maghapong pakikibaka, nakikita nilang lalong lumalapit ang isa't isa. Ang mga tensyon ay unting nabawasan, napalitan ng paggalang at pag-unawa. Sa isang pagkakataon, habang nagtatrabaho sila sa mga dokumento sa gabi, nagsalos sila ng hapunan sa isang maliit na karinderya sa eskolta. Nagsimula silang magbahagi ng mga kwento, hindi tungkol sa kaso, kundi tungkol sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga takot. Nakita ni Isay ang matinding pagod sa mga mata ni Elias, ngunit nakita rin niya ang apoy ng pag-asa. Nakita ni Elias ang tibay, at talino ni Isay, na pinatitibay ng kanyang takot sa kahirapan, ngunit ginagabayan ng kanyang pagnanais na magsilbi sa kanyang komunidad. Sa gitna ng kanilang laban, isang hindi inaasahang kaganapan ang nagpabago sa lahat. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga lumang dokumento sa opisina ng habi ng lahi, kasama si Elias, nakita niya ang ama nito, si Rogelio. Si Rogelio, na dati isang matikas na negosyante, ngunit ngayon ay payat at may sakit, ay tahimik na nakaupo sa isang sulok, nakatingin sa mga lumang habi. May hawak siyang isang maliit na sobre, kumunot ang noo. Tila nag-aalangan. Ama, tanong ni Elias, nakita ang pagkabagabag sa mukha ng kanyang ama. Nagulat si Rogelio. Elias, Isay, pasensya na sa aking pagiging inutil, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Hindi ko akalain na abot sa ganito. Ang lahat ng kasamaan ko. Pumabalik na yon sa atin. Lumapit si Isay. Ano po yon, Tito Rogelio? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Unting inabot ni Rogelio ang sobre. Tito, ito ang original na sulat ng iyong ina
Elias. Bago siya pumanaw, sabi niya habang uumpisang manginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko ito naibigay sa'yo sa takot na masila ang tiwala mo sa akin. Ang akala ko, mapoprotektahan ko kayo sa pagtatago ng katotohanan. Pinuksan ni Elias ang sobre. Sa loob nito ay isang lumang sulat at ilang resibo mula sa ospital. Sa sulat, isinasaad ng ina ni Elias ang kanyang huling hiling na ipagpatuloy ni Elias ang habi ng lahi at ingatan ng pamana at higit sa lahat, na huwag niyang pabayaan ang kanyang puso kahit paggaano kahirap ang sitwasyon. May nakasulat din doon sa ilalim ng sulat ang isang maliit na nota. Nanak, kahit anong mangyari, huwag mong kalilimutan si Bituin. Ang pagmamahal mo sa kanya ang magiging lakas mo. Huwag mong hahayaan na mawala siya. Inawa ko ang lahat para matulungan ka sa kanya. Kahit sa maliliit na paraan. Kasama rin sa sobre ang mga resibo ng ospital ng ina ni Isay. Hindi lang iyon ang nakita ni Isay. Sa likod ng isang resibo, mayroong sulat, kamay ni Rogelio, na tila isang talaarawan. Pumayag akong tulungan si Elias na bayaran ang mga gastusin sa ospital ng ina ni Isay. Alam kong mahalaga ang babaeng ito sa anak ko. Alam kong hindi ko na maibabalik ang lahat ng kasalanan ko. Pero sana, sa maliit na paraan na ito, ay maibisan ko ang bigat na dala ng anak ko. Ang sakit makita ang anak mong nagdurusa. Dahil sa mga pagkakamali mo. Nagkaroon ng bitakang huling dingding ng pagkukunwari. Ang mga resibo, ang sulat, ang mga salita ni Rogelio, lahat ng ito ay tumuro sa iisang katotohanan. Si Elias, sa pamamagitan ng kanyang ina at ama, ay tahimik na tumulong kay Isay. Hindi lang niya ito pinotektahan sa kanilang paghihiwalay, kundi sinubukan din niya itong tulungan sa mga pinakamadilim nitong sandali, kahit sa mga paraang hindi nito alam. Nahulog ang mga papel sa sahig, at kasabay nito, naulog din ang mga depensa ni Isay. Ang mga luha ay muling umagos, ngunit ngayon, ang sakit ay halong pagsisisi, unawa, at isang pagmamahal na akala niya ay matagal ng patay. Napatingin siya kay Elias, ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng tawad. Kaya pala, bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Kaya pala ang lahat. Ang scholarship, ang anonymous, email, ang apartment. Ikaw ang alon. Ikaw ang laging nandiyan. Lumuhod si Isay, ang kanyang mga kamay ay sinakop ang kanyang mukha. Umiiyak ng walang tunog. Ang buong bigat ng kanyang mga pagtakamali, ng kanyang pagkahusga, ng kanyang galit na matagal nang pinangawakan ay bumagsak sa kanya. Ang sakit ng nakaraan na noon ay ipinapataw niya kay Elias. Ay ngayon ay masakit na kinikilala niyang bahagi rin ng kanyang sariling pagkabulag. Patawarin mo ako, Elias, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag habang niyakap niya ang binata. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng inakala ko. Hindi ko kailanman inisip ang iyong pinagdaanan. Naging bulag ako sa sakit mo, dahil lamang sa sarili kong sakit. Hindi ko nakita ang pagmamahal mo, ang sakripisyo mo. Patawarin mo ako. Niyakap din ni Elias, si Isay, ng mahigpit. Walang dapat patawarin, Isay. Ginawa natin ang lahat ng kailangan nating gawin para mabuhay, anya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-ibig at pag-unawa. Ang mahalaga, narito tayo ngayon. Magkasama. Ang kanilang mga yakap ay nagpahilom ng mga lumang sugat, nagbigay ng pag-asa sa isang hinaharap na akala nila ay matagal ng imposible. Ang pagmamahal na minsang itinago sa ilalim ng mga paghihiwalay at pagdududa ay muling umusbong. Mas malakas, mas matatag,
Habang nagbabahagi ng sandali sina Elias at Isay, may isang lalaki na tahimik na nakamasid mula sa malayo, si Carlo. Nakita niya ang bawat luha ni Isay, ang bawat salita ni Elias, at ang bawat haplos na nagpahilom ng kanilang mga sugat. Ang puso niya ay kumirot, ngunit mayroon ding kapayapaan. Lumapit si Carlo kina Isay at Elias. Isay, Elias, simulan niya. Ang kanyang boses ay may halong lungkot at pagtangga. May gusto akong aminin. Napatingin sa kanya sina Isay at Elias. Alam kong matagal na akong kasama mo, Isay, at minahal kita. Isay, sabi ni Carlo, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Isay, puno ng pagmamahal na hindi niya kailanman na isabit ng buo. Pero nakita ko ngayon. Nakita ko kung gaano kayo kamahal sa isa't isa. At ang katotohanan ay, sa ilang pagkakataon, ako mismo ang nagdagdag sa mga hindi pagkakaintindihan ninyo. Nagulat si Isay. Yung scholarship na tinanggihan mo, ako ang nagsabi sa'yo na galing sa isang anonymous donor. Kahit alam kong galing kay Elias, patuloy ni Carlo. Yung email na nagbabala sa'yo sa scam, ako ang nagpadala. Pero ang impormasyon ay galing sa impormasyon na ipinarating ni Elias sa akin. Ginawa ko ang lahat ng iyon dahil umaasa ako na sa paglayo ninyo, may pag-asa ako. Pero hindi. Umiling siya, isang mapait na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Kahit anong gawin ko, kayong dalawa pa rin. Ang pagmamahal ninyo ang totoo. At dapat matagal ko nang tinanggap iyon. Niyakap ni Isay si Carlo. Salamat, Carlo. Salamat sa lahat. Sana ay mapatawad mo rin ako. Ngumiti si Carlo. Walang dapat patawalin. Magkaibigan tayo, Isay. Lagi tayong magkaibigan. Sa wakas, ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng maling akala, ay tuluyan ng nalinis. Ang mga pader ay gumungo, ang mga lihim ay nabunyag. Sa gitna ng laban, para sa eskolta, sa gitna ng unos na dala ni Don Ricardo, nakita ni na Isay at Elias ang isang malaking katotohanan, hindi lang ang kanilang pamana ang kailangan nilang iligtas, kundi pati na rin ang kanilang pagmamahalan, na ngayon ay mas matatag kaysa kailanman. Ang presyo ng pagpapatawad at pag-unawa ay hindi madali, ngunit ito ang tanging daan patungo sa paglaya. Ang init ng mga yakap, ang bigat ng pagpapatawad, ay tila bumura sa lahat ng ingay at kaguluhan sa labas. Subalit, ang kapayapaan ay panandalian lamang. Sa loob ng ilang araw, ang buong komunidad ng eskolta ay napuno ng tensyon na halos mahawakan. Ang kasong isinamba ni Don Ricardo de la Cruz ay patuloy na bumabalot sa kanilang lahat, tila isang madilim na ulap na nagbabanta ng matinding bagyo. Ang legal bato ay naging isang madugong digmaan sa korte na nagpapatunay na hindi bibitaw si Don Ricardo nang walang laban. Sa mga bulwagan ng hukuman, sina Isay at Elias ay naging isang pambihirang puwersa. Si Isay, sa kanyang matalas na isip at hindi matatawarang kaalaman sa batas at pinansyal, ay naghahanap ng bawat butas, bawat kabanata ng batas, bawat kaso na maaring gamitin laban sa Don Ricardo Group. Ang kanyang mga argumento ay matalin, ang kanyang pagtatanggol ay walang kapares. Tinalakay niya ang mga implikasyon ng proyekto ni Don Ricardo sa mga tradisyonal na kabuhayan, ang paglabag sa mga karapatan ng mga artisan at ang pinsala sa mayamang kasaysayan ng eskolta. Gumamit din siya ng mga financial projections upang ipakita na ang urban development ni Don Ricardo ay hindi sustainable at masisira lamang ang socio-economic fabric ng komunidad.
Samantala, si Elias naman ay naging tinig ng mga tao. Dinala niya ang mga kwento ng bawat pamilya, bawat partisan, bawat matandang residente sa harap ng hukuman at sa mata ng publiko. Sa pamamagitan ng mga media outlet na nagtangka siyang imbitahan, ibinunyag niya ang tunay na kaluluwa ng Eskolta, hindi lamang isang lumang distrito, kundi isang buhay na pamana na dapat pangalagaan. Sa bawat araw ng paglilitis, nagdala siya ng mga halimbawa ng mga habi, mga sining, at mga produkto ng mga altisan na nagpapakita ng halaga ng kanilang kultura at ambag sa ekonomiya. Ang kanyang mga salita ay puno ng damdamin at pagmamahal sa kanyang pamana na nagbigay ng kulay at buhay sa malamig na katotohanan ng batas. Ngunit hindi lang sila ang lumaban. Si Lena Almasan, na ngayon ay mas naging aktibo sa paggamit ng kanyang pusong Pinoy app para sa social advocacy, ay nadunsad ng isang malawakang online campaign. Hinikayat niya ang libong Pilipino sa loob at labas ng bansa na suportahan ng Eskolta at ang habi ng lahi. Nagkaroon ng mga petisyon, mga virtual protest, at mga online forum kung saan ibinahagi ang kahalagahan ng pagpapanatili ng cultural heritage. Ang kanyang kasintahan, si Professor Maito Cruz, ay nagbigay ng kanyang academic expertise, nagpapatunay sa historical significance ng Eskolta sa kasaysayan ng Maynila. Ang kanilang tulong ay naging isang malaking salik sa pagpapalakas ng detensa. Ang laban ay kumabot sa sukun. Isang gabi, matapos ang isang partikular na matinding paglilitis, habang isang nagtatrabaho si Isay sa opisina ng habi ng lahi na puno ng mga lumang libro at habi, dumating si Elias. Nakita niya ang pagod sa mga mata ni Isay, ngunit nakita rin niya ang kanyang hindi matatawarang determinasyon. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito, Elias, sabi ni Isay habang sumandal siya sa kanyang upuan, nagbuntong. Ininga, akala ko dati, ang paglaya sa kahirapan ay ang tanging paraan para maging masaya. Pero ngayon, nakikita ko, mas malalim pa sa pera ang mga laban natin. Ngumiti si Elias. Totoo yan, Isay. Pero ang mahalaga, hindi tayo bumibitaw. At hindi na sila bumitaw. Sa araw na yon, matapos ang ilang linggo ng paglilitis, ang desisyon ng korte ay binasa. Sa gitna ng tahimik na bulwagan, matapos ang lahat ng mga argumento, ang lahat, ang mga testimonya, at ang lahat ng mga luha, ang mga salita ng hukom, ay kumalinggaw-ngaw. Sa ngalan ng batas at katarungan, ang petisyon ng Don Ricardo Group ay ibinasura. Ang Eskolta, Heritage District, at ang lahat ng legal na nakatira at nagpapatakbo ng negosyo doon, kabilang ang habi ng lahi, ay mananatili sa kanilang mga arian, at karapatan. Ang kultura, kasaysayan, at ang karapatan ng mga mamamayan na ipreserba ang kanilang pamana ay pinangangalagaan ng korte. Isang malakas na palakpakan at bulungan ang pumuno sa bulwagan. Ang mga residente ng Eskolta ay nagsigawan sa tuwa. Ang kanilang mga luha ay naghalo sa saya. Ang mga altisan ay nagsyakapan. Ang kanilang mga pangarap ay muling nabuhay. Si Don Ricardo ay umalis na may matalim na tingin ng pagkatalo sa kanyang mga mata. Ang kanyang ngiti ay tuluyang nawala. Niyakap ni Elias si Isay ng mahigpit. Ang kanilang mga puso ay puno ng kagalakan at pagmamalaki. Hindi lang nila na ipanalo ang kaso, na ibalik nila ang pag-asa sa isang buong komunidad. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, isang nakakatuwang katotohanan ang bumulong sa kanila. Ang laban ay tapos na, ngunit ang kanilang sariling mga laban ay nagsisimula pa lang. Ang tagumpay ay may kapalit, at para sa kanila, ito ay ang pagharap sa kanilang sariling mga kinabukasan.
Sa mga sumunod na araw, ang eskolta ay muling nabuhay. Ang mga ilaw ay muling sumindi, ang mga tawa ay umalingaw, at ang mga habi ay patuloy na ginagawa. Subalit, para kina Isay at Elias, ang ingay ng selebrasyon ay tila isang malabong tunog lamang sa gitna ng kanilang sariling mga isipin. Isang umaga, habang aayos ng mga dokumento si Isay sa kanyang opisina, isang tawag ang dumating. Ito ay mula sa isang malaking law firm na kumakatawan sa Ventura Holdings, isang kilalang global financial conglomerate na sadyang kalaban ng Don Ricardo Group sa maraming proyekto. Ang taong nasa kabilang linya, si Mr. Santiago, ang CEO mismo, ay alok kay Isay ng isang posisyon na halos hindi niya akalain. Ms. Ramirez, ang inyong katalinuhan sa kasong eskolta ay nakakuha ng aming atensyon, sabi ni Mr. Santiago. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Hindi lang kayo nakapagtanggol sa isang komunidad, kundi nakapagturo kayo ng mahalagang aral sa industriya. Kaya naman, nais kong alok sa inyo ang posisyon bilang bagong CEO ng Ventura Holdings. Ito ang inyong pagkakataon na dalhin ang inyong talento sa global stage. Ms. Ramirez, hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kapangyarihan at impluwensya na magpapabago ng mundo. Ang puso ni Isay ay kumabog ng mabilis. Ito ang pinangarap niya noon, ang pinakamataas na posisyon, ang pinansyal na seguridad na magpapalaya sa kanya mula sa takot sa kahirapan. Ang Ventura Holdings ay nangangahulog ang isang bagong buhay, isang buhay na puno ng prestige, kapangyarihan, at, higit sa lahat, walang alinlangan sa pinansyal. Ito ang rurok ng kanyang ambisyon, ang katuparan ng kanyang pangakong makabangon. Sa kabilang dako, si Elias naman ay nasa gitna ng kanyang sariling pagmumuni. Ang habi ng lahi ay ligtas, ngunit ito ay nasa krisis pa rin, naghihintay ng pagbabago. Ang kanyang ama, si Rogelio, ay unting gumagaling, ngunit ang kumpanya ay nangangailangan ng mas matatag na pundasyon. Tumating sa kanya ang mga ideya, isang modernong diskarte sa marketing, pagpapalawak ng mga produkto sa international market, pakikipagtulungan sa mga local designer para sa contemporary collection, at pagtatatag ng isang eskwelahan para sa paghahabi upang mapanatili ang tradisyon. Ito ang kanyang pangarap, ang misyon na ibinigay ng kanyang ina. Elias, magandang pagkakataon ito para sa habi ng lahi, sabi ni Sofia, habang pinagmamasdan niya ang mga sketches ni Elias. Pero kailangan ng malaking investment, malaking tiwala, at maraming trabaho. Kailangan mong iwanan ang lahat ng ibang oportunidad para dito. Alam ni Elias na tama si Sofia. Ang pagbangon ng habi ng lahi ay mangangailangan ng buong pagtutuon ang kanyang puso at kaluluwa. Ito ay isang pangako, hindi lang sa kanyang pamilya, kundi sa lahat ng mga altisan at sa kultura ng Pilipinas. Ngunit ito rin ay puno ng panganib. Hindi ito kasiguraduhan, ito ay isang paglukso sa hindi tiyak. Isay at Elias na kailan may hindi naghiwalay sa kanilang laban para sa eskolta, ay ngayon ay humarap sa isang bagong pagsubok, ang kanilang mga individual na landas. Ang kanilang muling pagkabuhay na pag-ibig ay nasa alanganin. Si Isay, na may malalim na takot sa kahirapan, ay nahaharap sa isang alok na magpapalaya sa kanya mula sa lahat ng kanyang pangamba. Si Elias, naman, ay may pagkakataong tuparin ang kanyang pangarap na pangalagaan ang pamana ng kanyang pamilya, ngunit nangangailangan ito ng kabuuang pagtalikod sa kasiguruhan. Isang gabi, habang naglalakad sila sa gilid ng ilog Pasig, sa ilalim ng mga bituin na tila saksi sa kanilang nakaraan, nagdesisyon silang
usapan ng lahat. Ang hangin ay malamig, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng init at tensyon. May iniaalok sa akin ang Ventura Odengs. Elias, simula ni Isay. Ang kanyang boses ay mahina, halos hindi marinig. Ang posisyon bilang CEO. Ito ang lahat ng pinangarap ko, ang pinansyal na seguridad, ang kapangyarihan, ang pagkilala. Ang paglaya mula sa takot na muling maranasan ang kahirapan na naranasan namin ng nanay ko. Hinawakan ni Elias ang kamay ni Isay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pang-unawa. Alam ko, bituin. Alam ko kung gaano mo ito pinangarap. At karapat, dapat ka dito. Ipinagmamalaki kita, Isay, sa lahat ng narating mo. Ngulit isang luha ang dumaloy sa pisngi ni Isay. Pero paano tayo? Paano ang habi ng lahi? Alam kong ang pangarap mo ay mas malaki pa sa anumang kumpanya. Alam kong gusto mong ibalik ang kaluluwa ng ating kultura. Kung tatanggapin ko ito, Elias, maglalayo ulit tayo. Hindi ko kayang mawala ka ulit. Niyakap ni Elias si Isay ng mahigpit. Hindi tayo maghihiwalay, Isay. Kailanman, ang pagmamahal natin ay mas matibay kaysa sa anumang distansya o anumang ambisyon. Pero ang takot, Elias, sabi ni Isay habang humihikbi. Ang takot na muling mawalan ako ng lahat, na bumalik sa wala. Ang takot na maulit ang nangyari sa nanay ko, na hindi ko siya naligtas dahil sa kaklangan. Ang takot na makita kang naghihirap na muli para sa habi ng lahi na hindi ko kayang tulungan. Hinalikan ni Elias ang bumok ni Isay. Isay, nakinig ka sa akin. Ang pagmamahal natin ay ang ating seguridad. Hindi ito tungkol sa dami ng pera sa bangko, kundi sa dami ng asa at pananampalataya na nasa puso natin. Oo, ang habi ng lahi ay nangangailangan ng sakripisyo, nangangailangan ng panganib. Ngunit ito ay may layunin. Dito ay buhay. Ito ay pag-asa. At kung magkasama tayo, wala tayong hindi kayang lampasan. Pinitawan ni Elias ang pagkakayakap at tiningnan si Isay sa mata. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagmamahal. Pwede mong tanggapin ang alok, Isay. At susuportahan kita sa lahat ng desisyon mo. Pero gusto kong malaman mo, ang puso ko ay laging nakahanay sa iyo. At sa habi ng lahi, at sa pangarap na maitayo ang isang bagay na mas malaki pa sa ating sarili. Napatingin si Isay sa mga bituin. Ang kanyang isip ay naglalaban. Ang matagal niyang pinangarap na seguridad ay nasa kanyang mga kamay. Ngunit ang pagmamahal, ang pangarap ni Elias, ang komunidad na kanilang ipinaglaban, ay humihila sa kanyang puso. Ito ay isang pagpipilian sa pagitan ang dalawang magkaibang mundo, ang mundo ng matinding ambisyon na nagbibigay ng pinansyal na kasiguruhan at ang mundo ng puso, ng pangarap na puno ng panganib, ngunit may panabik na layunin. Hindi ko alam, Elias, bulong niya. Hindi ko alam kung kaya ko. Alam kong kaya mo, bituin, sabi ni Elias, habang hinawakan niya muli ang kanyang kamay. Dahil ang puso mo ay mas malakas kaysa sa anumang takot. At anuman ang piliin mo, magkasama tayo. Ang mga salita ni Elias ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang kanilang pagpapatawad sa isa't isa, ang pag-amin ni Carlo, ang katotohanan ng mga sakripisyo ni Elias. Lahat ng ito ay nagpapakita sa kanya na ang pagmamahal
na ito ay hindi madaling nasisira. Ang tanong ngayon ay, handa ba siyang isugal ang lahat ng pinangarap niyang kasiguruhan para sa isang hinaharap na puno ng pag-asa, pagmamahal, at panganib na kasama ang lalaking minamahal niya? Ang apoy ng pagsubok ay nagliliyab sa kanyang puso at kailangan niyang piliin kung aling daan ang tatahakin niya. Ang mga salita ni Elias, mainit at matapat, ay umalilongmaw sa gabi. Sa ilalim ng mga bituin ng Maynila, ang puso ni Isay ay tila isang balumbon ng sinulid na dahang hinabi, nagiging isang malinam na larawan. Ang mga taon ng pagtakbo mula sa kahirapan, ang paghahangad ng kaligtasan sa pinansyal ay tila isang malabong alaala. Nakita niya ang kanyang sarili, 6 na taon na ang nakalipas, isang batang babae na nanginginig sa takot. Naniniwalang ang pera ang tanging panangga sa kalupitan ng mundo. Ngunit ang paglalakbay niya kasama si Elias, ang kanilang laban, para sa eskolta, ang muling pagtuklas sa kanilang nakaraang pag-ibig, ay nagpakita sa kanya ng isang mas malalim na katotohanan. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa halaga ng salapi sa bangko, kundi sa lalim ng koneksyon sa kapwa, sa layunin na pinaglalaban, sa pag-ibig na nagpapanatili sa kaluluwa. Pinisil ni Isay ang kamay ni Elias. Ang dating takot na bumalik sa wala ay napalitan ng isang kalmadong lakas. Ang pagiging CEO ng Ventura Holdings ay isang pangarap na matagal na niyang hinabol, ngunit ito ay isang pangarap na binuo sa takot. Ngayon, nakikita niya ang isang bagong pangarap, isang pangarap na binuo sa pag-ibig, pag-asa, at isang malalim na hangarin na maging bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Elias, bulong niya, ang kanyang tinig ay matatag, puno ng kapayapaan na matagal nang nawala. Hindi ako tatanggapin ng alok ng Ventura Holdings. Kumunot ang noo ni Elias. Sigurado ka? Bituin. Ito ang lahat, ang pinangarap mo. Ngumiti si Isay, isang ngiti ng ngayon ay may kabaibigan, hindi na ang pilit na ngiti ng isang abogadong nagtatago ng sakit. O Elias, mas sigurado ako ngayon kaysa kailanman. Narinig ko ang sinabi mo, ang pagmamahal natin ang ating seguridad. At ang pangarap ng habi ng lahi ay pangarap din ko. Hindi ko man alam kung paano maghabi, ngunit alam ko kung paano magsalansan ng mga numero, kung paano magplano, kung paano protektahan ang isang pangarap. Gusto kong gamitin ang talento ko hindi para sa kapangyarihan at pera, kundi para sa ating komunidad, para sa ating pamana, para sa ating hinaharap. Ang mga mata ni Elias ay lumiwanag sa kagalakan, isang ngiti ang unting lumabas sa kanyang labi. Niyakap niya si Isay ng mahigpit at sa pagkakataong iyon, alam nilang pareho na ang kanilang landas ay muling nagtagpo at sa pagkakataong ito, hindi na sila bibitaw. Inabukasan, isang malaking balita ang bumulaga sa industriya ng pananalapi. Isay Ramirez, ang henyo sa likod ng tagumpay ng Escolta Heritage District, ay tumanggi sa pinakamataas na posisyon sa isang global financial conglomerate. Marami ang nagulat, ang ilan ay nag-isip na siya ay nabaliw. Ngunit para kay Isay, ito ang pinakamalinaw na desisyon na nagawa niya sa kanyang buhay. Salamat sa inyong alok, Sir Santiago, sabi niya sa telepono, ang kanyang boss sa kalmado at buong paggalang. Subalit, ang aking puso at aking misyon ay nananatili sa pagpapanatili ng ating kultura at pamana. Magpapatuloy ako sa paggamit ng aking mga kasanayan sa pananalapi, ngunit sa isang paraan na may mas malalim na layunin at mas malaking epekto sa komunidad. Walang panghihinayang. Walang pagdududa. Sa halip, isang malalim na kaligayahan.
Sa mga sumunod na buwan at taon, ang Habi ng Lahi ay muling nabuhay, hindi lamang bilang isang simpleng tindahan ng habi, kundi bilang isang sentro ng sining at kultura. Si Isay, sa kanyang matalas na isip at hindi matatawarang kaalaman sa negosyo, ay naging kanang kamay ni Elias. Sa ilalim ng kanilang pinagsamang pamamahala, binago nila ang modelo ng negosyo ng Habi ng Lahi. Ipinatupad niya ang mga etikal na kasanayan sa pagkuha ng hilaw na materyales. Tinitiyak na ang mga lokal na magsasaka at nagtitinda ng koton at abaka ay binabayaran ng patas. Itinatag niya ang isang transparent na sistema ng sahod para sa mga manghahabi na nagbibigay ng karapat-dapat na kompensasyon sa bawat oras at bawat hidla ng paggawa. Hindi na sila pinipilit na gumawa ng mabilis para lamang makahabol sa kuota. Sa halip, pinahahalagahan ang kalidad at kasininan ng bawat disenyo. Si Elias naman, sa kanyang malalim na pag-unawa sa sining at kultura, ay nagbigay ng bagong direksyon sa mga disenyo. Nagtulungan sila ni Isay na makipag-ugnayan sa mga batang designer mula sa mga kilalang universidad sa Maynila na nagdala ng modernong puwis sa tradisyonal na habis. Ang mga disenyo ay pinaghalo ang mga sinaunang pattern sa kontemporalong sasyon na lumilikha ng mga bagong koleksyon na nagdala ng sariwang tingin sa sining ng paghahabi. Ang Habi ng Lahi ay nagsimulang maging tampok sa mga local fashion show at di kalaunan ay nakakuha ng atensyon ang mga international buyer at designer. Mula sa Iskota, ang sining ng paghahabi ng Pilipinas ay muling sumikat, nagiging simbolo ng pagkamalikhain, katatagan, at pagmamalaki ng Pilipino. Ang dating Habi ng Lahi na halos bumagsak ay naging isang beacon of. Nagtatag sila ng isang pusong Pinoy Habi Fund sa tulong ni Lena at Professor Maitzo na nagbibigay ng scholarships at training sa mga kabataang may hilig sa paghahabi. Ipinakita nila na ang tradisyon ay hindi lamang para sa mga matatanda, kundi isang buhay na sining na kailangan ng bagong dugo. Ang pondo ay nagbigay din ng suporta sa mga matatandang artisan. Tinitiyak na ang kanilang kaalaman at pamana ay naipapasa sa susunod na henerasyon. Ang buhay nina, Isay, at Elias ay naging isang magandang habi ng ibig at layunin. Ang kanilang tahanan, nang hayu'y puno ng mga halimbawa ng mga likhang, sining mula sa Habi ng Lahi, ay isang patunay ng kanilang pinagsamang pamalap. Ang mga sugat ng nakaraan ay dahang gumalin. Hindi na nila kailangan pang balikan ang mga nakaraang sakit, bagkus ay natuto silang tumingin sa hinaharap ng may asa at unawa. Si Rogelio Valerio, ang ama ni Elias, ay tuluyang nakabawi. Sa halip na magpatuloy sa dating duhay, siya ay naging isang mapagpakumbabang mentor sa Habi ng Lahi. Ibinabahagi ang kanyang kaalaman sa mga lumang teknik ng paghahabi at sa kasaysayan ng bawat pattern. Nakita niya ang pagbabago sa kanyang anak at natuto siyang maging proud sa bagong direksyon ng kanilang pamilya. Si Sofia Sandoval, bagamat may bahid ng panghihinayang sa simula, ay nanatili sa Habi ng Lahi at naging isang mahalagang bahagi ng marketing team na tinatanggap ang kanyang sariling pagbabago at natutong ipagmalaki ang kanilang misyon. Si Carlo Reyes, naman, sa paglipas ng panahon ay nakahanap ng sariling kaligayahan, isang pamilya na kanyang binuo at nanatili silang magkakaibigan. Ang lahat ng pagdududa at selos ay tuluyan nang nawala. Tuwing gabi, bago matulog, magkahawak kamay sina Isay at Elias, nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga plano, sa kanilang mga pangarap, sa mga hamon na kanilang hinaharap. Hindi na nila inaalala ang pagkaubos ng pera dahil alam nila na ang kanilang tunay na kayamanan ay nasa kanilang pagmamahalan
sa kanilang pamilya, at sa komunidad na kanilang pinagsisilbihan. Maraming taon na ang lumipas. Isang hapon, sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog na araw sa Manila, naglalakad sina Isay at Elias sa rekto, papunta sa isang lumang tindahan ng libro. Ito ang tindahan kung saan, 6 na taon na ang nakararaan, ay nagkasalubong ang kanilang mga kamay sa paghahanap ng isang lumang aklat. Ang kaganapan ay tila isang simpleng pagkakataon noon, ngunit ngayon, nakita nilang iyon pala ang unang hibla ng isang hobby na nagbubuklod sa kanila. Magkahawak, kamay silang tumayo sa gilid ng Pasig River, malapit sa eskolta, at tinanaw ang papalubog na araw. Ang silhawete ng mga lumang gusali ng eskolta, na ngayon ay buhay na buhay muli, ay nagsasalamin sa tubig. Ang habi ng lahi ay matayog na nakatayo, isang simbolo ng katatagan at pag-asa. Tingnan mo, bituin, bulong ni Elias, habang niyakap niya si Isay ng mahigpit. Ang lahat ng ating pinaglaban. Ang lahat ng ating pinangarap. Ngumiti si Isay, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagmamangal. Hindi ko akalain na ganito pala ang tunay na seguridad, Elias. Hindi ito sa pagtakas, sa kahirapan, kundi sa pagharap nito ng may kasama, ng may layunin. Hinalikan ni Elias ang buhok ni Isay. At hindi ko akalain na mas maganda pala ang hinaharap na ito kaysa sa anumang naisip ko. Dahil kasama kita. Ang kanilang kwento. Ang kwento ni na Elias at Isay ay naging isang buhay na patunay na ang puso at ang habi ay magkakaugnay. Ang pag-ibig, tulad ng isang sinulid, ay maaaring maging matibay sa kabila ng mga pagsubok. Lumilikha ng isang magandang disenyo ng kapalaran na nagpapatunay na ang pag-asa at ang tunay na pagmamahalan ay kayang dumaig sa anumang takot at dadaan sa anumang pagsubok upang humabi ng isang bagong, makulay na bukas